na traffic at dagdag gastos sa pang-araw-araw. Yan ang pangamba ng ilang manggagawa na ilang taon nang naka-work from home. Sakaling pabalikin sila on-site kasabay ng umuugong na panawagan. Para naman sa employers group, ipaubayan na lang sa pribadong grupo ang desisyon dito. May balitang A to Z si Ace Cruz. Kapag kasi sinabing on-site, pinakamahirap dun is yung biyahe papunta, pauwi ng office, lalo pag rush hour. So, imbis na pahinga mo na lang sana, napupunta pa dun. Ito ang pangamba na 3 taon ng work from home employee na si Shania sa panawagan ni Go Negosyo founder Joey Concepcion na return to work o yung pagbabalik trabaho on-site ng karamihang manggagawa. Kwento niya, paniguradong malaking adjustment ang gagawin nila sakaling sumabay ang pinagtatrabahuhang kumpanya gaya halimbawa sa pag-commute at gastusin sa araw-araw. Pag on-site, siguro nasa 400 to 500 kasi minsan ang mode of transport namin is either Grab or Angkas, lalo kung madaling araw yung uwi. Kasi hindi naman parang 24 hours yung ibang transportation kagaya ng MRT. Sa pinakabagong datos ng MMDA nitong May 2023, 5% na mas mabigat ang daloy ng trapiko sa EDSA. Katumbas yan ng dagdag 20,000 sa 405,000 na dumaraan sa EDSA noong pre-pandemic at kalimitang mas bumibigat pa pagsapit ng bare months. Kung kaya't malaki talaga ang ginhawa sa 3 taong work from home setup, dagdag pa raw ang magagawang ibang bagay pagkatapos ng duty. Pero nilinaw ni Concepcion na makatutulong anya ang pagbabalik ng lahat ng mga manggagawa on-site sa pagtaas pa sa growth domestic product o yung takbo ng lokal na ekonomiya ng ating bansa. Dahil nariyan ang purchasing power ng mga consumer at iba't iba pang economic activity. Isa pa umano pwede may salang-alang ay ang productivity ng mga manggagawa. And then yung hours naman kasi namin on the clock na may deadline talaga. So make sure na nakafocus lang kami doon para hindi kami na di-distract. Para naman sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, bagamat may ilang ganitong posibilidad, marapat na ibigay na sa private companies ang desisyon ukol sa issue. Let's leave it to the company on the case-to-case basis. We cannot make it general. Dahil kung tutuusin, ilan na lang daw ang mga sektor na nagsasagawa ng work from home setup. Sa totoo lang, marami naman kumpanya talaga na they would prefer that dahil yung mga opisina nila maliliit, nakakatipid sila, tapos mahirap pa rin sumakay yung mga empleyado, no? Sa huli, umaasa ang pribadong sektor pati na ang mga magagawa nito na kalaunan ay makagagawa ang pamahalaan ng konkretong solusyon sa kanilang sektor na parehong pakikinabangan ng bawat isa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.